Hello mga kabayan at welcome na naman sa isang episode ng The Nurse Chronicles. At welcome sa segment natin na tanong mo, sagot ko. Ito ay ginawa natin para mabigyang pansin ang inyong mga katanungan na nababasa ko sa comment section. Tara na, simulan na natin to. Ang unang katanungan na babasahin natin ay nagmula kay Kaj Barameda 311. Ang tanong niya ay, "Hi sir, paano po kapag ang problema is insufficiency po sa employment ko po? Ano ang gagawin ko?" Medyo maganda yung katanungan niya. Sa pagkakaintindi ko, baka merong mga kulang sa mga pinasa mo sa tungkol sa COE mo. So, ang una mong gagawin ay alamin ang dahilan ng insufficiency or yung insufficient na sinabi nung kung ano yung insufficient na sinabi ng data flow. Buksan mo yung data flow report at tingnan mo kung bakit naging insufficient. So, ang mga karaniwang dahilan nito ay walang employer response sa verification request at incomplete details sa COE mo. At walang tamang job title, minsan walang date, tapos wala din signature. Minsan din ay hindi valid ang contact information ng employer, so hindi nila matawagan. Pangalawa mong gagawin ay ang ihanda ang tamang dokumento. Kung kulang ang document mo, kailangan mong kumpletuhin to. Una muna ay humingi ka ng bagong COE sa iyong employer. Dapat ito ay naka-letterhead ng company na pinagtrabahuhan mo o pinagtatrabahuhan mo. Dapat complete details din. Dapat meron nandun dapat yung iyong position, date of hired, at kung resign ka na, until what date ka nagtrabaho sa kanila, kung full-time o part-time ka ba nagtrabaho doon. At dapat may pirma din ng authorized personnel like HR manager o kung sino man ang dapat pumirma doon. Dapat din ay may contact details like email at phone number ng hospital na kinunan mo ng COE para makontak ng data flow kagad. Pangatlo mong gagawin ay mag-submit ng clarification or mag-re-upload ng mga documents mo sa data flow. So pumunta ka lamang sa data flow portal mo at gawin ang mga sumusunod. Una ay i-click mo yung raise a ticket. Mag-raise ka ng ticket complaint sa kanila or submit clarification request para mag-upload ng updated document. Ilagay ang explanation kung bakit mo nire-submit ang document mo. At kung hindi ka makakuha ng bagong COE sa kadahilan ng baka sarado na yung hospital na yon, ay mag-upload ka ng affidavit of explanation. Dapat ito ay notarized. Anyway, may ginawa akong video tungkol sa mga problemang ganito na sarado na yung hospital nila na pinagtrabahuhan, na pinadata flow. Nalagay ko lang dito. Ayan, dyan. Anyway, maglalagay ako ng sample explanation letter at affidavit sa description at sa pin comments down below para maging bonus na rin sa'yo. Ang sunod na katanungan ay kay Mark Matthew 4015. "Sir, ask ko lang, pwede ba price data flow yung COE na 2 years tapos part-time staff nurse nasa COE?" Medyo hindi ko maintindihan yung tanong, no? Pero baka ang ibig niya sabihin ay kung pwedeng ipa-data flow na part-time staff nurse siya na 2 years na nasa COE. Pwede naman. Pwede siyang ipa-data flow kasi alam nyo, ang goal kasi ng data flow is para malaman ng employer nyo at ng SCFHS na tunay yung mga documents na pinapasa nyo sa kanila. So ngayon, kung ang COE mo is staff nurse na part-time na 2 years at tinanggap naman ng employer mo, pwede naman siguro. For the employer, hindi ko lang sure kung sa metric. Pwede siguro kung sa technician. Sa specialist, di ko sure. Ang sunod na katanungan ay kay Nurse Gen 26. "Hi sir, how po if my old data flow and need ulit mag-data flows as additional?" Kung may old data flow ka na at nandun yung school mo, yung iyong PRC, ay okay na yun.
Ang kailangan mo lang i-additional ay yung latest employment certificate mo. Yun. Kailangan mo lang mag-additional doon. Ang sunod na katanungan ay mula kay Marian Bianan 5917 tungkol sa Prometric. Hindi, tungkol sa Mumaris pala. Hello sir, ba't po nag-create po ako account sa Mumaris? Ayaw po tanggapin. Tama naman po ang email, password, at CP number. Tingnan natin Ito kasi minsan kasi may mga dahilan kung bakit hindi kayo makagawa ng account. Kahit tama naman yung email or cellphone number. So, ito yung mga possible reasons. Hindi ko naman sinasabi na ito yon, baka lang kasi hindi ko naman nakikita kung bakit nagkakaganon pag kayo ang gumagawa. Kasi may mga tao din talaga or may mga nurses na pag gumawa ng Mumaris Plus account is nakaka-encounter talaga ng problema. So, ito siguro, sa opinion ko ito siguro yung mga problema na pwede nyong ungkatin. So, ito. Baka ang email na ginagamit nyo is already registered. Kung dati ka na nakagawa ng account gamit ang email na yan, ay kahit hindi mo natapos ay hindi mo na siya magamit para makapag-create ng new account. So, ang solution dito is gamitin ng forgot password na lang para ma-reset ang account mo. Yung mag-forgot password ka. Pangalawa ay baka weak or invalid yung password na ginagamit mo. Yan. Pangalawang rason bukod sa may problema doon sa email, baka naman weak or invalid yung password na ginagamit mo. Ang Mumaris Plus kasi is medyo stricto sa paggawa ng account nila. Kasi dito yung iyong gateway or ito yung dashboard mo para asikasuhin mo lahat ng tungkol sa iyong mga lisensya dito sa Saudi. So, ito yung mga kailangan mong tandaan sa paggagawa ng password. At least 8 characters. Tapos, may uppercase letter or dapat at least isa doon ay may capital letter. Tapos, meron din lowercase o yung maliliit na letters. Dapat din ay meron din tong number na kasama at meron ding special character. Magbigay ako ng example dito. Yan. Ito yung example password. Huwag mong gayahin to kasi sample lang to. Merong uppercase, lowercase, number, tsaka special character. Ito pa. Pangatlong dahilan kung bakit hindi ka makagawa o nagkakaproblema sa paggawa ay pwedeng mali yung format ng mobile number mo. I-double check mo. Baka yun yung problema. Kung ang Saudi number kasi dapat meron siyang country code which is 966. Tapos naman sa Philippine number naman ay 63. Yan. Huwag kang gumamit ng doon, ng plus or dash line. 'Di ba minsan plus 966 or plus 63. Huwag mong gamitin yung plus. Isa pang dahilan siguro ay may special character sa iyong pangalan. Huwag kang gumamit ng ng tuldok, comma or apostrophe. Minsan kasi yung sa junior, yung sa dulo, halimbawa Juan de la Cruz Jr., huwag mong lagyan ng dot yun. Or gaya sa, halimbawa may mga Maria sa unahan. Maria Ana, ganyan, di ba? Uso sa atin yung MA, tapos dot, tapos Ana. Maria Ana de la Cruz, mga ganon. Huwag mo nang dagdagan ng tuldok. Ana na lang, huwag ng tuldok. Para walang special character. Minsan kasi doon nagkakaproblema. Panglima, at ito yung minsan ay talaga nakakainis pero nangyayari. Kaya tanggapin na lang natin. Minsan kasi may mga system glitch talaga. Try nyong gumamit na lang ng Google Chrome or Microsoft Edge. Wala nang ibang browser. Yung dalawang yun lang. Personally, ang ginagamit ko ay Microsoft Edge. Kasi Windows yung system ko, yung computer ko. So, ang ina-advise nila ay Microsoft Edge. So, doon ako sa Microsoft Edge. Kasi sa Google Chrome din dati, nagka-problema ako Suddenly, nagka-crash yung Google Chrome. Hindi ko na alam ngayon, pero di na uli ako bumalik sa Google Chrome. Nasa Microsoft Edge ako ngayon.
So wag muna kayong gumamit ng ibang browser, yun muna, Microsoft Edge or Google Chrome muna sa pag kayo ay maggagawa ng account sa Momaris Plus. At kung gagamitin nyo yun ay mag-clear cache kayo or mas maganda kung gumamit kayo ng incognito mode doon, or private mode. Tapos kung hindi pa rin to gumana ay maghintay ng ilang oras kasi minsan sa sobrang daming gumagamit nung portal na yun is minsan nag-overload din yung system nila. Ayun. So Miss Marian Bianan 5917, salamat sa tanong mo at sana ay natulungan kita. At sa lahat ng mga nagtatanong, maraming salamat sa inyo. At oo nga pala, meron tayong kaibigan na si Nurse Bogart. Ilalagay ko na lang yung Facebook na nasa Facebook siya. Isa siyang content creator at nag-specialize siya sa RAC nursing or remote area clinic nursing. So kung interesado kayo doon, ay ilalagay ko yung Facebook niya dito. Napaka-updated niya sa Facebook. Nag-update din siya ng mga employers, mga hospitals at mga agency na nangangailangan ng mga nurses. So kung gusto niyo maging updated sa mga information about your employment at lalong-lalo na sa pagiging RAC nurse, ay i-follow niyo sa Facebook. Nasa Facebook siya. Ilalagay ko siya dito sa description at sa pinned comment. Yun na lang muna mga kabayang nurses, at kung natulungan nga kita at may natutunan ka sa video ito ay huwag kalimutang mag-like, mag-comment at mag-subscribe at i-share din sa inyong mga kaibigan nurses para mas marami pa tayong matulungan. So hanggang dito na lang tayo. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa susunod na episode. Paalam!